2 weeks had passed. Since we filed the adoption papers for baby Diana, right after kasi ng pag-usap namin ni Liam, sinabi agad namin kay tita. And because of connections ng mga Navarro, 2 weeks lang ay malalaman kung approved ba o hindi ang pag-adopt namin kay baby Diana. Ngayon nga nandito kami sa loob ng opisina ng head sa orphanage nila Tita Celine and waiting for the result. Congratulations, Mr. and Mrs. Navarro. Approved na po ang lahat ng papers for the adoption ni baby Diana. Salubong sa amin ni Sister Nadine, ang namamahala ng orphanage nila Tita Celine. And now, you're both officially parents. Congratulations again. Your daughter Diana is legally adopted by you, Mr. and Mrs. Navarro. Tumayo siya saka nakipagkamay sa amin. Thank you, Sister Nadine. Pasasalamat namin ni Liam kay Sister. Tumango lamang siya at ngumiti. Puntahan na po natin si baby Diana. Pagkasabi niya ay agad kaming lumabas at saka tinungo ang kwarto ni baby Diana dito sa orphanage. And there, nakita namin si baby Diana naglalaro kasama ang mga kalaro nito. Kasi si baby Diana pakuha na. Utos ni Sister Nadine at maya-maya nga lamang pagkakita sa amin ay bumaba na sa pagkakakalong ni Miss Cassie at tumakbo na papunta sa daddy niya na ngayon ay nakaspread na ang arms. Kinis ko muna si baby bago kami nagpaalam at nagpasalamat kina Sister Nadine. Han, tomorrow right after nating magmas, punta tayo sa mall. Sabi ni Liam habang humihiga sa tabi ni baby. Nasa gitna kasi namin si baby na ngayon ay mahigpit na nakayakap sa akin. Kaya wala kaming babe time ni Liam ngayon. Why? Akala ko kinamami tayo after magsimba. Kinis muna niya si baby bago sumagot. I just want to buy toys for baby. Okay, but Han, don't spoil baby Diana ha. As much as we can. We will give all the things that she needs and the things she wants, but it should have limits, okay? I said, kasi I know pag lumaking spoil ditong anak namin, I'm sure na lahat ng gusto nito makukuha niya. After all, she's the first daughter of Liam Navarro. Kahit hindi ka dugo, still, we're the real parents now of baby Diana. Yes, Han, he said, at may kasama pang salute. I turned off first the lampshade at saka inion ang isang maliit na light na puro may mga stars. Good night, sabay naming sabi. Apo! Sigaw habang nakangiti, salubong sa amin ni Mami pagkapasok namin sa bahay. Nakapagsimba na kami at nakabili na rin ng mga toys ni baby. And take note, si baby lang ang lahat ang pumili. We're just watching her as she put the toys she want in the cart na tulak-tulak ng sales lady. And of course, isang cart lang pinuno namin dahil napag-usapan namin ni Liam na hanggat maaari wag naming i-spoil si baby. Kahit pa man na 1-year-old pa lang siya. Mas okay na habang bata pa ay masanay na. Hindi lahat ng bagay na gustuhin ay makukuha. Mami, wag masyado biglaan ang pagbuhat kay baby. Mabigat siya ma. Baka sumakit ang likod mo. Natatawang sabi ni Liam sa ina. It's fine anak. After all, she's my first granddaughter. We should celebrate. Sigaw muli nito saka dumiretso na sa garden. Marahil ay doon kami magdi-dinner. Nasaan na nga po ko? Napalingon kami sa may hagdanan nang marinig namin si Daddy. Dad! Yumakap si Liam. Pagkatapos, yumakap na rin ako. Nandun na po, Dad, sa garden at buhat-buhat na ni Mami. Ay nako, alam mo naman ang Mami mo sabik sa mga bata. Kaya hindi mo rin siya maka-question kung bakit nag-agree ka agad siya na ampunin niyo si baby Diana. Ngumiti lamang kami saka tumuli na sa my garden para makapag-dinner na. I already called your tita and she's not available. And also Sandy, but they said congratulations to the new parents. Sabi ni Mami, as she returned from the kitchen to get our desserts. I'll just call tita later. At para na rin makapagpasalamat for helping us. Sabi ni Liam. By the way, what are your plans? In every day, we know that you need Amanda to go back to your work as Liam's secretary. And it means, sino makakasama ni baby Diana sa tuwing papasok kayo? Tanong sa amin ni Mami. We're going to move in our new house. Dire-diretsong sabi ni Liam na nakapagpatigil sa akin. What? Oh, what do you mean? I suddenly asked. He smirked first before answering. I bought a fully furnished house last week, 30 minutes away from the company.
And I hired a babysitter to babysit baby Diana every time we went to work. I didn't see this coming. How I didn't notice? Tanong ko, kasi this past weeks, we're always together dahil na rin sa pag-aasikaso sa adoption papers ni baby. It's a surprise, honey. Nakangiti na saad pa ni Liam. Oh, so sweet. Komento ni Mami habang nakatingin sa amin. Kaharap kasi sila namin ni Daddy at magkatabi naman kami ni Liam at kalong ko naman si baby. Gulat pa din ako. It's a wonderful surprise. Han, why are you crying? I came back to my senses as Liam wiped my tears. My gosh, hindi ko na alam na naiyak na pala ako. I'm just happy. Wika ko nang umiti sa kanila. Come to think of it, last 2 weeks, nagkaaminan kami ni Liam. Then yesterday, we're already the legal parents of baby Diana. Tapos ngayon, may bahay na kami. I'm so happy. Thank you, God. Now, open your eyes. Pagkasabi ni Liam ay unti-unti kong dinilat ang mga mata ko. And there, I saw our house. It's a 2-story house, color yellow, at mapapansin mo pa rin ang taglay na kalakihan ng bahay, kahit 2 floors lang, dahil sa 2 garage, big wooden main door, at napapalibutan ng healthy grasses ang paligid ng bahay. Then, I turn around to see kung ano pang meron sa labas. Then there a black tall gate na may security house sa gilid. Humarap muli ako. Nasa gilid ko si Liam, nakarga naman si baby na natutulog ngayon. Do you like it? Tanong nito sa akin. Lumingon ako. I love it. Masayang sabi ko. Let's go inside. Naglakad na kami patungong main door ng bahay. Do we have maids here? Para kasing ang linis ng paligid eh. I asked as he opening the door. Yes, meron. We have 7 maids. Yung 5 maid all around. Then yung 2 naman magiging yaya ni baby. We have also 2 gardeners. So we have a healthy grasses outside the house. Tumangon na lamang ako dahil nakakamangha talaga ang mga nakikita ko. It's obvious that this house is really big, but I love it. Dahil dito sa bahay na to, dito kami bubuo ng mga happy memories namin na magkakasama. Napatingin ako sa may entrada ng kusina nang marinig ko ang marahan na pagkatok. Mami, ikaw po pala yan. Nasaan po si baby Diana? Ayun, nakatulog na, she said while walking towards to my place. Especially sa kitchen counter, putting some frosting on the top of the cake that I baked. May matutulong ba ako, iha? Wala na po, Mami. Nakapagluto na po kayo, kaya wala dapat kailangan pang gawin. I'm just putting some frosting dito sa cake. Okay, sige, iha. Pinasindihan ko naman na kay Sally yung mga chaffer sa garden para hanggang mamaya mainit pa rin. Nasaan po si Daddy? Tanong ko habang inilalagay ang cake sa fridge. Ay nako, ayun. Nag-golf na naman. I hope na makahabol siya sa dinner, knowing na sobrang traffic mamaya sa EDSA. Nakakunot noong sagot ni Mommy. Makakahabol pa yun si Daddy. By the way, Mommy, na-check po ba niyo yung schedule ni Liam? Yes, iha. Sinigurado kong full ang schedule niya today, hanggang 5 p.m. So, she looked at her wristwatch. May 3 hours pa po tayo to prepare for the dinner. Thanks, Mommy. Nakangiti kong sagot. Ma'am, nandito na po si Miss Elizabeth, Miss Bea at Sir Chris. Sabi ng isang maid, si Yaya Sally. Lumingon ako and there I saw my 2 best friends and si Chris. 1 week had passed since we moved in here, in our precious home. And today is Liam's special day because it's his birthday. Kaya nandito si Mommy at sila Elizabeth to help me sa mga ihahanda mamaya. In-invite ko din kasi ang mga kaibigan ni Liam, thanks to Chris. And I invited also some of my office mates na naging kasundo ko rin aside from Bea. Hindi pa rin ako pumapasok sa trabaho dahil pwede pa naman si Janet until next week. Kaya next week na lang daw ako pumasok, sabi ng aking asawa. At para na rin daw kung gusto kong mag-decorate ng aming bahay, ay makakapag-decorate kaagad ako. So, ano na pwede naming maitulong? Tanong ni Elizabeth. Yung mga balloons at banner, nadala niyo ba? I asked. Kasi sila na daw ang bahala sa mga balloons and banner. Yes, ma'am. Napadala po namin. Natawa kaming lahat. Okay, pakiset na lang. Yaya Yoli will help us. Sabi ko at ayun si Chris at Yaya Yoli.
Sila ang magsaset up ng mga balloons at banners sa garden, beside the pool. Yung cupcakes pala, Bea? I asked, kasi si Bea naman ang bahala sa cupcakes na in-order niya sa isang pastry shop. Yup, 25 pieces of red velvet cupcakes and chocolate cupcakes are already on their way here. Tinawagan kasi ako kanina ng manager ng shop at ang sabi, mga 3:30 PM nandito na ang mga cupcakes. Okay, thanks Bea. Tumango lang siya at nagpaalam na pupuntahan lang si Baby Diana sa kwarto nito na sinamahan naman ni Mommy. So far, nagiging close na rin ni Mommy ang mga malalapit sa akin, like Elizabeth and Bea. And speaking of Elizabeth, siya ang naiwan rito kasama ko sa kusina. Ako na maghuhugas, ikaw na lang magpunas ng lamesa at ng mga kitchen counter. And don't forget yung mga ikikwento mo sa akin. Nakangising sabi niya. Umirap na lamang ako. As if naman makakatakas ako sa babaeng ito. Hindi ko pa kasi sa kanya nakikwento lahat Lahat ng mga pangyayari sa aking buhay. Nitong nagdaan na 3 linggo. Simulan natin doon sa pag-amin namin ni Liam sa isa't isa. Busy kasi ang kaibigan ko sa trabaho niya ngayon bilang stylist ng mga sikat na model. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa Amerika. Kaya kung minsan wala siya rito sa Pinas dahil sa ibang panig ng mundo at nag-aayos ng isusuot ng mga model. Actually, hindi naman mahirap sila Elizabeth. At hindi rin sila mayaman katulad ni Liam. May kaya lang sila. Pero kahit ganun, na naging mag-best friend pa rin kami. Siya lagi ang tumutulong sa akin pag may problema ako. Laging nandyan sa tabi ko, lalo na nung nawala si Tito Marco. Oy, Mrs. Navarro, tulala ka dyan. Anong iniisip mo? Nabalik lang ako sa reality nang magsalita si Elizabeth. Wala, tapos ka na kaagad maghugas? Tanong ko. Umirap muna siya bago sumagot. Nilagay ko na lang sa dishwasher niyo. Meron pala kayo nun, di mo sinabi. Natawa na lang ako at inumpisan ko na ang pagkikwento. Siyempre hindi nakasama yung mga babe time namin ni Liam. Okay na ba ang lahat? Tanong ko sa kanila. Nandito na kasi lahat ng bisita at si Liam na lang ang hinihintay. Okay na ma'am. Masayang sagot naman ng 7 naming katulong. Natawa na lang kaming lahat. Ma'am, nasa labas na po ng gate yung kotse ni sir. Off na po ba natin lahat ng ilaw? Tanong sa akin ng isang guard. Pagkapasok po ng kotse niya Mang Gardo, saka niyo i-off ang main switch. Sabi ko, mabilis naman agad nitong kinuha ang walkie-talkie niya at sinabihan na ang 3 pang guards na magbubukas ng gate at mag-o-off ng main switch. Oh please, sana successful to. Wika ko sa sarili, sa side ni Liam. Bakit naka-off lahat ng ilaw? Nasabi ko na lang sa sarili ko. Pagkapasok ko kasi bigla na lang namatay ang ilaw sa paligid. And even the gates bigla na lang sumasara. Kaya binilisan ko ang pag-drive para naman hindi masagi ang kotse ko. Kainis, is there something wrong? Tiningnan ko ang side mirror ko pero wala akong makitang guard na nasa guardhouse. Bigla kong inihinto ang sasakyan malapit sa gate at kinuha ko kaagad ang sipi ko sa bulsa para tawagan si Amanda. Kainis! Sigaw ko. Hindi sinasagot ni Amanda ang phone niya. Bigla akong kinabahan. Baka may nangyari ng masama sa mag-ina ko. And with that thought, bigla akong parang nanghina. Hindi ko kayang may masamang mangyari sa mag-ina ko. Dali-dali kong tinanggal ang aking coat. Pagkatapos bumaba na ng kotse at nagmamadaling nilalakad ang daan papunta sa aming front door. Nang marating ko na ang front door, dahan-dahan kong hinawakan ang doorknob at pinihit ito pero nakalakang main door. Nakalimutan ko palang spare key ko sa office. So now, I need to go to the garden at the back of the house so I can enter the back door. Dahan-dahan muli akong naglakad papunta sa garden at nang marating ko na ang garden ay bigla na lang bumukas ang ilaw sa buong paligid. Kasabay nun na yung malakas na, Happy birthday! At nakita ko ang aking asawa na nakangiti sa akin habang buhat ang aming anak. And then I saw also my parents and even my friends. If I'm not mistaken, some of the unfamiliar faces is Amanda's friends from the company. Sa side ni Amanda, Happy birthday, Han! Nakangiti kong bati sa kanya. Ngumiti siya ng maluwag at saka kami niyakap ni baby ng mahigpit. I love you, nakangiting sabi niya. Hahalikan na sana niya ako kaso nagsalita ang nasa gitna namin. Papa! Napatawa na lang kami. Mamaya na lang daddy, I said as I winked. Napangiti naman siya dahil doon. Sa kanya kinuha si baby mula sa akin. Happy birthday anak,
Akin na muna si baby, ako na ang bahala. Just entertain your guest. Bati sa kanya ni mommy at saka kinuha si baby para ma-entertain namin ang iba naming guest. Happy birthday to you, son. Bati naman sa kanya ni dad. Thanks, dad. Nagpaalam na sila na pupunta muna sa loob para ma-entertain na rin nila ang iba pang guest. Nagsilapitan na rin ang ibang kaibigan ni Liam at binabati na rin siya. Pare, happy birthday! Wika ni Chris. Thanks, pare. Happy birthday, Liam! Masaya ring bati ni Elizabeth. Nag-thank you naman si Liam, saka sila nagbeso. Well, nakakabanda rin naman ni Liam ang dalawa kong BFF, kaya friends na rin sila. Minutes passed. We already ate dinner, at ngayon, nagkakasiyahan na. We're here near the poolside. I'm with Liam, Elizabeth, Bea, and Chris. Nakay mami na ulit si baby after ko siyang pakainin, while the other guest is enjoying the desserts and the other foods that we prepared. So, what's your gift to Liam, Amanda? Nakangising tanong ni Elizabeth sa akin. Nakita ko namang nagkatinginan silang dalawa ni Chris. Well, syempre secret na yun. Nakangiti kong saad pagkatapos ay kinindatan ko ang asawa ko. Masaya pa kaming nagkwekwentuhan habang masayang nag-enjoy naman ang mga bisita. Napakasaya naman ni Liam dahil eto yung unang beses na na-surprise siya at yun ay dahil sa pangungunan ng mahal niyang asawang si Amanda. Kinuha din ni Amanda ang cake at pinag-wish pa ako bago ko hipa ng kandila. Syempre isa lang naman ang hiling ko, ang maging masaya kaming pamilya at ilayo sa kapahamakan at pagpapasalamat sa taas dahil binigay niya sa akin ang kaligayahan na nasa harapan ko ngayon. Thank you so much, hon. Sobra mo akong napasaya ngayong birthday ko. Kulang pa yan sa lahat ng mga nagawa mo sa akin. Mahal na mahal din kita, Liam. At lahat kaya kong gawin para sa'yo. Happy birthday again, hon. Isang masuyong halik ang iginawa ni Amanda sa asawa na ikinakilig ng mga kaibigan nila na nakatingin sa kanila.